Nanguna muli sa listahan ng Philippines 50 richest list ng Forbes magazine ang shopping mall tycoon na si Henry C. at kanyang pamilya. Pasok din sa listahan ng mga pinakamayayaman sa bansa ang iba pang may-ari ng mga naglalakihang mall na tinatangkilik ng mga ordinaryong Pilipino. May news to go si Ivan Mayrina. Sa isang bansang tahanan ng ilan sa pinakamalalaking mall sa mundo, at kung saan umaabot sa mahigit 2.2 milyon ng mall goers kada araw. Magtataka pa ba kayo kung bakit ang mga may-ari ng mga maituturing na palasyo ng komersyo pasok sa mga pinakamayayaman sa bansa? Sa ika-6 na pagkakataon, nanguna ang shopping mall tycoon na si Henry C. at ang kanyang pamilya sa Philippines 50 richest list ng Forbes magazine. Pinakamayayaman pero ang kaharian, masasabing tinulungang mabuo ng mga ordinaryong mamimili. Natural lang kasi na bumibili tayo dahil kasama na yan sa buhay eh. Pero hindi maiwasan. Talagang kasama yan din sa part nila na yayaman sila lalo. Siyempre, kada bili po natin ng mga gamit, kumikita rin po sila. Okay lang sa iyo yun? Okay lang po sa akin. Ay, napapakinabangan ko rin naman po yung binibili ko. May mall chain din na ikalima sa listahan na si John Gokongwei Jr. Bagamat may iba pang negosyo tulad ng produksyon ng mga pagkain at isang low-cost airline na tinatangkilik ng dumaraming local traveler sa bansa. Habang ika-6 na pinakamayaman naman sa Pilipinas, bukod sa meron ding malls, nasa likod din ng isang telecom na ang mga suki, mga kitikitex na mga Pilipino. Alam mo bang yung paggamit mo ng cellphone, yung mayaman din yung may-ari ng kumpanya ng cellphone? Silang yayaman talaga. Oo. Ano masasabi mo doon? Okay lang sa iyo yun? Okay, kasi gawa naman nila yun eh. Talagang yun ang ano nila eh. Kumbaga sa nabot ng buhay nila eh. Bahala na sila kasi ako kumikita rin. At least nakikinabang din ako sa kanila. Tila tayo rin mga consumer ang tumulong magpayaman sa ibang nasa listahan. Tulad ng mga nakausap kong nasa umpukan habang pinagsasaluhan ng mga produktong alak at sigarilyo. Yan din ang ilan sa mga produktong nagpayaman kay Lucio Tan at kanyang pamilya. Kung may mabibili tayong iba, bakit hindi? Wala naman yata tayong choice kundi bilhin yung produkto nila. Sila kasi yung may malaking puhunan, kaya silang nabibigyan ng pagkakataon. Ang mga nagbabarko naman kabilang sa mga nagpayaman sa pamilya Aboitiz. Habang ang mga mahilig magbabad sa telebisyon, nakatulong sa pagkakasama sa listahan ni Gilberto Duavit at kanyang pamilya, kasama si GMA Network President at COO Gilberto Duavit Jr., gayon din sila dating GMA President Menardo Jimenez at GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Tila malaki-laki nga dapat ipagpasalamat ng mga negosyo sa mga mamimili sa Pilipinas na itinuturing na ikalawa sa buong mundo sa mga bansang may bullish market o may mga consumer na hindi takot gumastos. Sa kabila niyan, alam nyo bang ang kabuang yaman ng 50 pinakamayayamang Pilipino, mahigit 1/4 na ng ating GDP o kabuang kita ng lahat ng produkto at serbisyo sa bansa. In the top 50, then we cannot take it against them di ba? Na siyempre pumapasok sila doon sa mga sektor na malaki ang tubo nila. Ivan Mayrina, GMA News.